Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Anavilla Gayares ng CRC Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 27 verse 28 to 29. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako po muna sa maikling panalangin. Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu, kami po ay nagkapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat po dahil muli niyo po kaming ginising at binigyan ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. Kami po ay ingatan niyo, Lord, sa maghapon na ito, Panginoon, na aming gagawin sa araw-araw. At nawa po ang aming matututunan ngayon ay siyang maging gabay po namin sa aming pang-araw-araw at maisabuhay namin ito ng maayos. Ito lang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng ating devotion ay One Cannot Redeem Things or Person Devoted to the Lord. Basahin po natin ang Leviticus 27 verse 28 to 29. Sabi dito, lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao, hayop o minanang lupa, ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa Kanya. Hindi na maaaring tubusin ang mga taong lubos na naialay kay Yahweh. Kailangan silang patayin. Sa pagnilay-nilay na ating binasa sa libro ng Leviticus 27 verse 28 to 29, binanggit dito na ang lahat ng lubos na nag-aalay kay Yahweh, maging tao man, bagay, hayop o minanang lupa, ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa Panginoon. Sabi pa sa pangalawang talata na hindi na maaaring tubusin ang mga taong lubos na nag-aalay ng kanilang panata kay Yahweh. Binanggit pa na kailangan silang patayin. Sa tekstong po ito, malinaw na binabanggit na sa ating pag-aalay ng ating mga kaloob sa Panginoon ay dapat na nag-aalay ng buong puso, nang sa gayon ay hindi na mag-aatubiling bawiin pa ito. Parte ng ating paglilingkod sa ating Panginoon ay ang commitment natin sa pagbibigay o pagbabalik ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ito ay kailangang paglaanan ng buong puso at bigyan ng halaga ang ating ibibigay sa Kanya. Ang lahat ng namanata o nangako sa ating Diyos ay dapat na lubos ding tapat sa mga salitang binibitawan. Gaya ng ating Panginoong Hesus, siya ay tapat sa Kanyang mga salita at kailanman hindi niya ibinabawi ang Kanyang sinambit na. At alam ng Diyos ang ating mga puso kung tunay o hindi ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maging tapat at tunay ang ating paglilingkod sa Kanya. Ang pagtubos muli ng mga bagay na nailagay na ay nagkapakita ng hindi pagtupad sa Kanyang mga utos. Nais ng Panginoon para sa mga Israelita na makita ang pagsunod, makita rin nawa sa ating mga gawa ang nais ng Panginoon na maipagawa sa atin nang sa gayon ay patuloy na magbubukas ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, isa rin itong paalala ng Diyos sa atin na matutong sumunod sa mga vows o panata na ating gagawin sapagkat napakahalaga na sa paglilingkod ay may pagsunod. At sa pagsunod rin natin ay may kaakibat itong gantimpala na matatamo natin sa ating Panginoon. Parte rin ng pagmamahal natin ang pagsunod. Sabi nga sa 1:14 verse 21 and 24, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapahayag sa Kanya. At sa 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. Kaya mga kapatid, patuloy pumanahan sa ating ang pagsunod ng may pag-ibig sa ating Panginoon at patuloy rin na maging tapat sa Kanyang mga utos dahil nais ng Diyos na turuan din po tayo na sumunod. Siya ay tapat sa ating buhay at iniibig niya tayong tunay. Ang lahat ng mga bagay na ating pinagkakaloob at pinagkakatiwala sa Diyos ay kinasisiyahan niya ito. Kaya God bless po mga kapatid. Tayo po'y dumako po sa ating closing prayer. Salamat po,
Panginoon, sa magang ito na tinuruan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat sa anuman pong vows o panata, Panginoon, na aming ibibigay sa inyo, Lord. Nawa, Panginoon, ang aming natutunan ngayon ay maisabuhay namin sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan mo na aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang maging kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.